Hi guys, good morning. This is Belle again, your curious farmer. So sa araw po na ito ay bibisitahin po natin ang ating new project. It's a ram pump para po maiakyat yung tubig. So galing dun sa baba, paakyat po dito. Tara, samahan niyo ako. Ito po ang aming daanan pababa. Makipot at saka mabato. Kaya doble ingat pag naulan dahil napakadulas po nito. Imagine pag umiigib kami ng tubig inumin ay bababa pa kami dito tapos pasan mo na yung galon ng tubig pabalik. Nasubukan din namin gumamit ng makinang dekuryente para mapaakyat ang tubig, kaya lang ilang beses din itong nasira at may kamahalan din kaya natigil namin. Sinubukan din namin ang motor na di gasolina, alam niyo naman na napakamahal na ng gasolina ngayon. Kaya pinag-aralan talaga ni Mister itong teknolohiyang ito ng water pump na hindi na kinakailangan ng kuryente o fuel para mapaakyat ang tubig. Ito ay ang tinatawag na ram pump. Ito po pala ang pinakaunang subok namin sa ram pump. Yun palang balde ay diyan iniipon yung tubig from the water source. At ito naman ang tinatawag na drive pipe. Papunta sa malaking orange pipe na yan na nagsisilbing air chamber at dito nagbi-build ang pressure upang maitulak ang tubig pataas. Ito naman ang tinatawag nating waste valve. So with that being said, dito lumalabas ang water waste natin. Ito rin ang nagsisilbing puso ng ating ram pump. Kapag hindi ito pumipitik, gaya niyan, it means na hindi yun nagpa-function. At kapag tuloy-tuloy na ang pagpump ng ating waste valve, ay nagbi-build na rin ito ng pressure sa loob ng ating air chamber na siyang tutulak ng tubig palabas dito sa ating delivery pipe. At tingnan natin mamaya kung hanggang saan ang aabuti ng tubig dito sa ating delivery pipe. Dahil sa tuloy-tuloy na ang pagpump ng ating waste valve ay ramdam ko na rin ang vibration ng air chamber natin. At dahil sa lakas ng air pressure at hindi pa natin na-fix o nalagyan ng pandikit ang mga pinagdugtungan ng mga tubo natin, ay biglang bumigay ang gomang pansamantalang itinali ni Mister para maidugtong ang blue pipe at polyethylene pipe. Gayunpaman ay masaya na kaming makita na ang ram pump namin ay gumagana. Malaking palaisipan na lamang kung hanggang saan ang aabuti ng tubig nito. Ito pala ang parte ng drive pipe na bumigay nung napalakas na ang pressure ng tubig natin. So, nabilhan na rin namin yan ng union pipe. Kaya siguradong hindi na yan bibigay sa susunod nating subok. At nang maidugtong na ang mga tubo ay gumana naman ulit ang ram pump natin. Kaya tingnan natin kung hanggang saan ang aabuti ng tubig sa ating delivery pipe at kung gaano ito kalakas kahit di pa naidikit ang lahat ng tubo. Unang plano ay doon namin ilalagay yung delivery pipe sa daanan kung saan tayo bumaba kanina. Kaya lang napakahabang polyethylene pipe ang kakailanganin namin para umabot sa bahay. Kaya nilipat namin dito sa kakahuyan. Medyo matarik nga lang dito pero mas malapit sa likod ng bahay. Ang size pala ng delivery pipe natin ay 1/2 inch. Samantalang yung nasa drive pipe natin ay 1 inch. At kung interesado ka rin sa ganitong mga proyekto, pakihit naman ng like. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakihit naman ang subscribe at notification bell para maging updated kayo sa mga susunod naming videos. Ang ram pump system pala ay nangangailangan ng constantly flowing water gaya ng mga ilog, batis, at bukal. Dahil ang mga ito ay reliable source of water. At sa mga magtatanong kung ano ba ang mga advantages at disadvantages ng ram pump, para sa akin, ang natatanging advantage ng ram pump system ay ang economical installation. Kasi hindi naman natin kailangan maglagay ng mamahaling motor para gumana ito. At once naging operational ang ating ram pump, tuloy-tuloy na ang supply ng tubig. At ito naman ang ilang disadvantages nito. Una, angkop lamang ito para sa ilang particular na site. Pangalawa, it has a large amount of excess water runoff kagaya na nakita ninyo kanina sa waste valve. At ang panghuli ay itong ipapakita namin sa inyo. So hanggang dito umabot ang supply ng tubig sa ating delivery pipe at ganito kalakas ang agos ng tubig nito. Hindi man ito kalakasan pero ito ay tuloy-tuloy.
So kung iipunin natin yan magdamag, sigurado makakapuno yan ng isang drum. Pero hindi pa rin tayo nangangalahati papuntang bahay. Mahaba-habang polyethylene pipe pa ang kakailanganin natin. Tingnan natin kung na-fix na or nadikit na natin lahat ng tubo at wala ng mga leakage, kung ganun pa rin ba kalayo ang abot ng tubig sa ating delivery pipe or kung ganun pa rin ba kalakas ang agos ng tubig. So abangan ang part 2 ng ramp pump serye natin ito at i-update po namin kayo.